Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag ka nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanatili mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa pagtitipon ng simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroroon akong kasama nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Alam po ninyo kung pag-uusapan natin ang salitang pag-ibig, kulang ang 1 araw sa pagninilay at pagbabahaginan. Ang salitang pag-ibig po ang pinakamadalas na gamiting salita, ngunit ito rin ang pinaka-naaabusong salita. Magbibigay po ako ng halimbawa. Sabi po ng isang teenager sa kanyang crush, "Una pa lang kitang nakita, love na kita." Sabi naman sa isang hugot line, "Ang pag-ibig mo sa kanya ay parang isang domino. Nahulog ka sa kanya, pero siya nahulog naman sa iba." Ang sakit noon. May isang hugot line naman na nagsasabi ng ganito, "Ang pag-ibig ay hindi lang basta emosyon na nararamdaman, kundi isang desisyon na dapat panindigan." Tunay nga pong ang pag-ibig ay isa sa hindi nauunawaang salita sa mundo. Sapagkat ang tunay na pag-ibig
ay hindi lamang basta pangkaraniwang nakikita natin sa mga teleserye at pelikula. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay may mas malalim at makabuluhan pa kaysa maaari nating maisip at madama. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, wala pong bagay na hindi saklaw ng pag-ibig. Uulitin ko po, wala pong bagay na hindi saklaw ng pag-ibig. Natututo tayong magpatawad at maging mahabagin dahil sa pag-ibig. Ang Diyos ay may walang hanggang disposisyon na magbigay ng puwang para sa ating lahat dahil sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay tunay ngang hindi lang basta pakiramdam sa pagitan ng mga tao. Ito ay isang banal na kapangyarihan na matatagpuan sa bawat nananalig at sumasampalataya sa Diyos. Kaya nga po sinabi sa ikalawang pagbasa, huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman, liban sa saguting tayo ay mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan, at ang umiibig ay hindi gumagawa ng kasamaan kaninuman. Kaya't ang pag-ibig ay ang kabuuan ng kautusan. Alam po ninyo, walang ibang obligasyon na itinuro sa atin si Jesus Nazareno, kundi ang tungkulin na magmahal. Kaya nga kung mahal mo ang iyong kapwa, hindi mo siya gagawa ng masama. Kung mayroon kang pagkakautang sa kanya, dapat bayaran mo siya ng tama at sa takdang panahon, hindi yung ikaw pa yung galit. Kung may nakikita kang masamang ginagawa niya, kakausapin mo siya ng mahinahon at masinsinan. Kung may hinanakit ka sa kanya, dapat magparaya ka. Kung naiinggit ka sa kanya, dapat huwag mo siyang idadamay at sisisihin sa init ng ulo mo. Gagalangin at rerespetuhin mo ang kaniyang pagkatao. Dapat din huwag mong lalamangan ang iyong kapwa. Magpapaubaya kang lagi para sa kanya. Ito marahil ang kabuuan ng ating ebanghelyo sa araw na ito, na isang paraan ng pag-ibig ay pakikipagkasundo. Uulitin ko po, isang mabisang paraan ng pag-ibig ay pakikipagkasundo sa kapwa. Maliwanag pong narinig natin sa ebanghelyo ang pahayag ni Jesus Nazareno. Kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay mapapanumbalik sa dati at maigagabay mo siya sa ating Diyos Ama. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, wala pong hinahangad ang ating Panginoong Diyos kung hindi ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng pagkakaisa, ng kapayapaan, ng kapatiran, at ng pagmamahalan. Ang tunay na Kristiyanong paraan ng pagtutuwid sa isang pagkakamali ay sa pagiging mahinahon at mapagtiyaga sa pag-akay sa kapwa tungo sa mabuting landas. Huwag po tayong laging galit at init ng ulo ang ating paaandarin. Tuwing tayo'y magkakamali, maging mapagkumbaba tayo sa pagtanggap
tungo sa mabuting pagbabago. At kung ang kapwa naman natin ang nagkamali, gawin nating may pag-ibig, ang pagtutuwid sa kanila, upang tayong lahat ay mabuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Sa pagpapatuloy po natin ng ating banal na Eucharistia, tayong lahat naway matutong umibig sa pamamagitan ng mahinahong pakikipagkasundo at taus-pusong pagdadamayan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.